Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective energy of collective around this time. Ten of Cups, Nine of Wands in reverse. You are not defensive, you are not guarded, hindi ka nagtataas ng wall mo. Hindi ka feeling intimidated. Yan. And you're happy and contented sa buhay mo. Information. A clarification of the Two of Pentacles. You're parang feeling fulfilled with the Ten of Cups. Clarification sa Two of Pentacles pa. Ay, may pagja-juggling sa'yo eh. Parang hindi ka makapag-decide. Like, kung meron ka ipulso or hindi. Kung ipulso mo ba yung goal mo or person mo or hindi. Ganon. Kasi merong humaharang, merong mga superior o merong superior dito. Pero gusto mong mag-take na action. You're determined to take action. Pero dahil sa may pumipigil at nagpapapigil ka, may spiritual na gumagawa dito na superior or pinipigilan ka ng spiritual na atake o ginagawa nila para hindi ka matutuloy sa kung ano man yung goal mo, kung ano man yung ipursu mo, kung ano man yung gagawin mo. At parang kinalian ka nila para hindi ka makapag-risk. Pero you're so determined and fearless na mag-risk. Kung hindi pa Ten of Cups yung buhay mo ngayon, na hindi ka pa namumuhay ng wish fulfillment na buhay. Dahil yan ang gusto mo. Yan ang goal mo. To have that kind of life na wish mo, gusto mong buhay, yung fulfilled ka, happy ka, contented ka. Oh. Actually, walang karapatan itong mga pumipigil sa'yo na gumagawa ng spiritual, na mga atake ng spiritual. Talagang pakialamira lang yung mga yan. Mga naiinggit, ayaw nilang maging masaya ang iba. Kasi nga, sila yung nagkikerry ng mission galing sa devil's kingdom o from the devil. Yung mga gumagawa ng spiritual, which is witchcraft or black magic, yan ang paraan nila para mapajugling ka. Para hindi ka makapag-decide, hindi ka makapag-take ng risk, para hindi ka matutuloy sa mga gusto mong gawin, hindi ka matutuloy sa mga gusto mong puntahan, sa mga nais mo gawin, sa mga determined ka na gawin sa buhay mo para maging masaya ka, kung ano man yung goal mo. Yung kumbaga nililimitahan ka nila. Through spiritual na ginagawa nila. Kasi hindi yan makikita eh, yung mga attacking ganon. Through spiritual, and they're dealing with demons. And to the point na, alam niyo na, binintan nila yung kaluluwa nila sa Diablo o sa mga fallen angels o sa mga demonyo or sinanla man nila ang kaluluwa nila para makapanghimasok, makapang-intrude o makapang-control ng decisions, buhay ng iba o para makapaghasik sila ng lagim. So it's very clear na they are carrying mission from the devil's kingdom or from the devil, no? Yung mga
alagad ng dilim na yan. Kaya alagad ng dilim ang tawag sa kanila. Alam mo, strong ka eh. And sa kabila ng may mga ganong atake, you are fearless and wala kang pake. Kung tinalian ka man nila, hinarangan ka nila, you're so fearless. Matapang ka na mag-take ng risk kahit tinatakot nila yung isip mo. Kahit minamanipulate nila yung isip mo, kasama na yung pananakot, ng intimidating, you're not intimidated. Because your goal is to become happy. So what's wrong with that? Wala silang right na manghimasok sa buhay mo, mangialam sa buhay mo. Wala silang karapatan mang-restrict sa'yo. O pumigil sa'yo na maging masaya ka sa buhay mo, kung ano man yung goal mo sa buhay mo, na asinso ka. Sila ang may problema. Sila ang masama. Dahil maliban sa gumagawa sila ng witchcraft, demonic, and they're dealing with demons and devil, nalagad sila ng dilim, puno pa ng inggit ang puso nila. They're driven by envy. So, ano ba nag-drive sa kanila? Envy ba talaga? Kung bakit ginagawa nila yan sa'yo? Let's see, envy. Naiinggit nga sila. No? Dahil sa inggit nila, ganyan ang mga evil. Mainggit lang yan sila. Gagawa na yan sila ng deceit, ilahin na yung iba. No? Bababa. Gumagawa, hindi lang yung nakaramdam sila ng inggit, no? Hindi lang yung mag-ilwish-ilwish lang sila. Actually, mali pa rin mag-ilwish ka. Mag-ilwish ka dahil nainggit ka eh. Mali pa rin yun eh. Masama pa rin yun eh. Isipin nyo yan. Yan pa kaya na gumagawa sila ng witchcraft. Alam niyo guys, kahit na ang dami na atake sa akin dito kagaya kagabi, continuous yung pag-expose ko ng kung ano yung katotohanan. Ang pag-reveal na kung gaano ka-evil ang mga alagad ng dilim. Kasi kagabi pa lang, kahit magdamag na, kasi hindi naman gano'ng kadami kagaya ng dati na yung ungol ng aso, sunod-sunod talaga. Kaya magdamag. Ngayon na hindi naman gano'n. Pero, based sa inano ko sa through cards, no? Inalam ko, syempre napapag-guide ako sa aking guide. Sa God ako napapag-guide. Ang dami. Kung mayroong mga na-atake sa mga biktima ng mga alagad ng dilim na yan, sa akin, madami din. Madami. Kasi lalo't ng ako nag-expose ng katotohanan na ginagawa nila. Para maging aware din yung mga tao. And para ma-expose sila. And that's the will of God. To reveal the truth. And para magbigay ng warnings and correction din. Pero actually, yung mga nang-atake sa akin na yun, gusto gumanti, no? Mga witches, wizards, warlocks yung sa akin. Gusto nila gumanti kasi nga, na-reveal ko yung katotohanan. Pinapakita ko sa kanila kung ano talaga yung tunay nila pagkatao. Kung ano sila. At pinapakita ko sa mata kung ano talaga sila kasama. Kung ano talaga ang totoo na pagkatao nila. Na sila ay nagkikerry ng mission from the devil. Na sila ay nagbinta, nagsala ng kaluluwa nila para magkaroon ng maitim na kapangyarihan. No? Para makapaghasik sila ng lagim. Na sila ay sa kadiliman. Na hindi na nila mauto, hindi na nila malinlang yung mga tao na tinatry nila, nalinlangin na sa Diyos daw sila sa kabila ng pinagagawa nila na nakadimunuhan. Na hindi lang pinapamukha ko, kundi sinasabi ko ang katotohanan na sila ang tinatawag, number 1 na tinatawag ni Jesus Christ na anak ni Satanas. Hindi ba anak ni Satanas yan?
Nalagad yun ng dilima eh. Nabirinta at nagsanlangan ang kaluluwa nila kay Satanas eh, at sa mga fallen angels eh. Sa mga demonyo eh. Para lang makuha nilang gusto nila. Dahil nainggit sila. O, di ba? Oh my gosh. When there is envy, there is evil. The root of all evil is envy. Ang dami sa akin. Kagabi pa lang, based sa pag-ano ko sa through cards na nalab ko na umagay. Alam ko kasi pag may mga atake sa akin, marap lagi naman, sanay na ako. Tatawanan ko na nga lang. Tatawa na lang ako. Kasi, ang dami nila. Libo, hindi lang daan, guys. Kasi, syempre, ganyan ang ginagawa ko. No? Nire-reveal ko, in-expose ko sa pinapakita ko sa kanila kung ano sila. No? Pinapakita ko, in-expose ko sa mata ko. Ano talaga ang pagkatao nila. Kung ano talaga sila. Kung gaano sila ka-demonyo. Na sila ay alagad ng diablo na. Pag namatay sila ay wala na. Impyerno na. Gustong gumante. Libo ang nag-ritual sa akin kagabi pala. Hindi lang daan-daan. Tapos, yung mga astral travel dito, daan. Hindi ko na kailangan salaysay pa. Nararamdaman ko eh. Nararamdaman ko kagabi at kung may ano kayo, may psychic abilities, mararamdaman mo sila. Nyo sila pag may mga nag-astral travel o may mga nang-atake. And even you could hear them. You could hear them. Yung mga biktima dyan, maririnig nila yung mga nang-atake sa kanila. Kahit yung mga mag-astral travel or nag-astral projection, even their spirit, nag-usap-usap yan sila. Kunwari, nag-meet sila sa isang lugar, nag-uusap-usap yan sila. Sa mga alam dyan yung astral projection na ganyan ang ginagawa nila. Kahit yung kaluluwa nila, o espiritu nila, nag-astral projection, nag-uusap-usap yan sila pag nagkikita sila. Kunwari, pupunta sila sa isang lugar at nag-meet sila doon. Para yung pinunta nila, mag-usap-usap sila. Magkilala man sila o hindi. Pero meron din siguro hindi nag-uusap. Nagkukwentuhan din, nag-ano din sila. Siguro nagkakaisa sila. Ganun ba? Basta ganun. Ganun ang pagdating sa mga spiritual, hindi alam ng iba. Actually, may nag-reveal yun eh. Yung si Elizabeth Oropisa. Pagka nag-astral travel daw sila, like sa Biringan daw, minsan daw nagkakasabay sila. Tapos, basta ganoon, nag-uusap sila doon sa pinupuntahan nila. Yung kaluluwa nila ay naglalakbay, mag-astral projection. Yun yung astral travel. Diba ang dami nila? Maliban pa sa mga fallen angels. Maliban pa sa mga may taga-Atlantis pa, taga-Agartha, talaga nagkakaisa yung mga alagad ng dilim, yung mga kampo ng kadiliman, no? The Devil's Kingdom. Nagkakaisa sila, guys. Kala nyo lang. Iba-ibang atake nila. Grabe yung mga alagad ng dilim na yan, no? Because they are desperate. Kasi alam nila sa kabilang buhay, dun sa kabilang buhay, may impyerno na sila. Kukulong na sila sa impyerno. Forever, eternal. Kaya, gusto nila mag-revenge. Ako nag-expose na naman ng katotohanan. Actually, kung bakit sila itapon sa impyerno at ikulong sa impyerno, kagagawan nila yon. Hindi ko naman kagagawan yon. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Kagagawan nila yon. Sinabi ko naman, dati pa, magbago. Baka mapatawad pa. Kaso, ang mga yan, mayayabang. Mayayabang yung mga witches, wizards, warlocks. Mayayabang. Mayayabang sila mapagmataas, mapagmalaki kasi may kaalaman daw sila sa itim na lihim na lihim na kaalaman, ganyan.
Mayayabang. Ako ay direct lang ako magsalita, pero kunwari na magmayabang o yung mag-challenge ng kakayanan, o hindi ako ganun. Hindi naman ako ganun. Kung mayroon akong sinasabi, yun ay totoo lang. At may pruweba ako. At yun talaga. At na patunayan ko sa sarili ko kung ano lang talaga ang totoo. Yun ang sasabihin ko. Sila kasi mayayabang. Proud na sila, alagad ng dilim. Na maitim silang kapangyarihan. Now, they are so desperate na nalaman nila ang katotohanan. Nasa kabilang buhay, sila ay may impyerno na, makukulong sa impyerno. Lalo na yung mga demons, they are so desperate kasi hindi na nila mabagong katotohanan na ikukulong sila doon. Kahit sa Bible nakasulat, ikukulong sila doon sa lake of fire, may sulfur, sa impyerno. Kasama ng mga followers nila na mga evil na mga tao. Yan ang mga followers na mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Yan. So, let's see. What will happen in your life? King of Pentacles in reverse. More information. May mga matusok sa'yo. May matatama sa'yo na mga arrows. Maging unsecured, ungrounded ka. Feeling unstable, uncomfortable. May mamang atake sa'yo. Ano ba yung mamang atake sa'yo? Mga tao din. Mga alagad ng dilim ng mga tao. Kasi they will continue attacking you spiritually. Mga spiritual attacks nila or different attacks to make you stagnant, to stop you, to make you ungrounded, unrooted, uncomfortable, to take action para mapigilan ka nila, mahadlangan ka nila, matali ka nila, makontrol ka nila. Hindi ka tutuloy sa pupuntahan mo. Hindi matutuloy ang binabalak mo na i-pursue ang goal mo. Ano man yung goal mo? To build a family, a happy family. Through doing that, they will try to manipulate your mind. Parang ma-stress ka. Matakot ka. Ganon ang gagawin nila eh. Hindi to pananakot. Okay? Ito ay nire-reveal nga dito para maagapan so that you could defend yourself from their attacks. At least alam mo na may mga ganon. At tuloy-tuloy naman yung ginagawa nila sa iyo na yan eh. Kita no? Nagja-juggling ka nga dito eh. Oh, may tinatalian ka nila para hindi ka lang matuloy sa pag-race. Maybe towards your person or towards your goal. Kung ano man yung gusto mong gagawin pag-race. See? Pwede ka pa nilang gawing cold, unemotional towards sa person mo or sa mawalan ka ng gana sa goal mo or sa person mo. Pwedeng ganun ang gagawin nila eh. Pwedeng makaramdam ka ng pandire or lalayo ang loob mo sa person mo. Iiwasin ka nila, palayuin ka nila, patalikurin ka nila kay person mo. Bakit ko nasabi yan? Expert na to sa mga based sa mga experience ko. Expert na. Different attacks ba naman yung experience ko, guys? Kaya na-share ko yan sa inyo. No? Na-reveal ko yan sa inyo yung mga deceit nila at mga atake nila. Para alam nyo din, you're aware. No? Kahit nga sa kabila ng andami, parang andami nang na-atake sa akin. I continue, keep exposing them. To reveal the truth, no?
Because I'm the representative of light, ng liwanag. Isa ako sa representative ng liwanag. Or, anong tawag natin doon? Isa ako sa mag-expose ng mga ginagawa nila. Nakademonyuhan. Mga patago. Thanks, nice. Salamat. Bagoong, bango. May bagoong. Let's see. Ano kaya ang mangyayari pa sa'yo? Pwede bang tulungan ko to? Sa guide ako nagtatanong. Pwede daw kitang tulungan, no? Kahit nasa akin ang dami na atake. Pwede kitang tutulungan. Pero hindi kita kilala kung sino ka. Pwede through this, dito sa reading na to. Pwede dito sa reading na to. Hindi ko kasi alam kung kaninong energy to eh. Totoo lang sinasabi ko. So, guide me God or Jesus Christ para matulungan ko ito na hindi natatama sa kanya yung mga arrows na yan. Para hindi na maging unrooted and grounded siya. Hindi magtagumpay ang mga kaaway. Kung anong gagawin ko. You are shielded now. As you are keep believing in God and in Jesus Christ. You are covered by the blood of Jesus Christ. Yung mga arrows na yan. At mga attacks. Even if they're continuously attacking you, spiritual or demonic, hindi yan may unite sa'yo. So, just continue, keep believing in God and in Jesus Christ na sila ang protector mo. At huwag kang gumawa ng witchcraft. Dahil yan ay demonic. Gawain yan ng mga alagad ng Diablo. Alagad ng dilim yan. Kasi kung yan ang gagawin mo, o gagawin mo, hindi ka protektado ng liwanag. Yung mga sa side ng liwanag, kahit na may mga nang-atake, obserba nyo, still protected pa rin. No? Inaalaw lang ng God na, alam nyo, maapektuhan o ano, pero hindi na ano talaga eh. Parang challenges lang yun, yung mga ganong atake. Para maging strong, tingnan nyo ako. At ang dami, libo-libo na atake sa akin. No? Mga ritual, maliban pa sa mga fallen angel. Manay ungol yung mga aso dito. Pinagkaisa nila ako, at mga taga-Garza, taga-Atlantis, may elementals, nagkakaisa again sa akin. Pero, tinatawanan ko na lang. Oh, it will make you strong, pero importante din yung hindi ma-unite sa'yo. No? Kasi to make you still grounded, rooted, and stable, and secured. Diba? Kaya, iwasan mo yung gumawa ng mga deceit, demonic, yung mga ganyan, lalo yung witchcraft, black magic. Yan. Iwasan mo din yung magsinungaling. Kasi yung mga sa side ng liwanag, hindi yan sinungaling. Diba? Sa side ng devil, yung mahilig magsinungaling. Magsinungaling. Kagaya ng devil. Yan ang hari nila, sinungaling at manipulative. Kaya huwag ka din maging manipulative kasi sa side ng devil, yung mga manipulative na yan, at mga deceitful at scheming at cunning na yan. Sinong gusto sa side ng liwanag, sa side ng light? Say yes. Mag-comment kayo na yes. Or kaya ay mag-heart kayo.
Iba na kasi yung mga magkukulam at mambabara. They are called demons na. Demonyo kagaya ng aswang. Hindi na yan sila tao, guys. Di ba? Yan ang tawag sa kanila. Demonyo na. Di ba? Yung mga ganyan. Hindi na yan sila sa Diyos. Demonyo na yan sila. Anak na yan sila ni Satanas eh. Kita niyo pinagagawa nila? Puro injustice. Mga narcissistic yung mga kadalasan na mga yan, mga gumagawa ng mga ganyan. Kaya pag nainggit, gumagawa sila ng witchcraft to the point na ganun. Gagawa sila ng mga deceit, witchcraft. Kasi narcissistic sila. Ayaw nila na masigit yung iba sa kanila. Gumagawa sila ng mga ikakadestroy. Yung iba, hilain nila. Hindi sila marunong magsikap na, ano yun? Kasi kung hindi narcissistic yung tao, tulungan niyo pa yung iba na umangat, tulungan niyo pa yung iba yung mga kawawa, di ba? Hindi yan makipag-compete ang narcissistic kung anong meron ng iba. Ang narcissistic ay mga ano yan mga masyadong believe sa sarili nila. Para bang full of illusions yung sa isipan nila na taas na yung sarili nila, mataas ang tingin nila sa sarili nila kahit ang reality ay hindi naman talaga. They build that disorder or yung pagiging narcissistic, binuild nila yung sarili nila. Hindi yan inborn. So, let's see. What will happen to you next? World. May makumpleto sa'yo or mag-end na yung cycle. Pwede may mag-end na cycle. O mag-end na yung cycle or mag-end na yung cycle sa the world na to. Let's see, upright ka to. May mag-end na cycle sa'yo. Ano yung mag-end na cycle sa'yo? Yung may nangungontrol sa'yo. Yung may nagpapajuggling sa'yo. Yung may nang-restrict sa'yo. Na wala namang karapatan. No? Kasi lahat ng tao binigyan ng free will ng God yan. Walang karapatan ng ibang tao. Kung sino mang nila lang. Na mangontrol ng kung sino mang tao. Kaya nga yung mga witches, wizards, warlocks, evil magicians, mga alagad ng dilim, pinapapatay ng God yan sa Exodus 22:18 kasi mangontrol sila, mang-manipulate, mang-restrict, mangialam, mang-intrude sa buhay ng iba. Pati yung isip ng mga tao, kontrolin nila ng mga spell nila, ritual nila, orasyon nila, black magic nila. Mga sikpa ng lagi. Basta ganon. No? Talagang pisti sila. Salot sila dito sa mundo kung tawagin. Masakit siya pakinggan pero yun ang katotohanan. Yun ang tinatawag ng mga salot at pisti dito sa mundo. Numero 1 yung mga yan. Hindi ba pisti ba? Hindi ba salot ang tawag sa kanila? Ano tawag sa kanila? Ano tawag nila sa sarili nila? Anghel pa. Baka tawag nila sa sarili nila, chosen one pa. Ay, nako, malalaman na lang sa kabilang buhay pag nandun na sila, no? Kung saan sila ilalagay ng God. Ay, nako. So, ayan. And then, mag-end na yung cycle na yung hindi ka nakaka-recover sa pwedeng sakit or yung dumadaan ka sa parang madilim na tunnel, yung piniperwisyo ka, pinipinsala o ginagambala, and you will start a new cycle na let's see upright kaya to, dalawa yun tingnan natin. Naklaro na daw yung isipan mo. Diba?
yung protection ng God, kasi humingi ako ng gabay kanina, no, para hindi na ma-unite yung mga, tuloy-tuloy pa naman ginagawa nila, buti kung tumitigil sila kay hindi. Kasi ang mission nila kay Satanas yan, mission nila sa Devil's Kingdom yan. Kaya, yan, ang sipag-sipag nila, they are so passionate and motivated and very fiery and driven, and tuwang-tuwa sila, saya-saya nila, fulfill sila pag gumagawa sila ng mga witchcraft. At parang nababanat pa daw mukha nila pag nanguulam sila at babarang. Yun ang kwento ng babarang, na bumabanat daw, nababanat daw yung mukha niya. Parang, basta ganun, nababanat yung mukha niya kasi may edad na yun eh. Nababanat daw yung mukha niya, parang nag-glowing daw siya, nag-glow, no? Pag sige tuloy-tuloy yung pambabarang niya. O di ba? Inuto siya ng Satanas. Inuto siya ng Devil's Kingdom. Through that, hindi sila aware na yan ay pang-uto sa kanila, no? Pag tuloy-tuloy yung ginagawa nila, nababanat yung mukha nila at nag-glowing daw sila, nag-glow daw sila. Panood ko yan sa Facebook eh. Yun, nagsasanla ng kaluluwa niya yun. Habang nag-ritual siya, ulit-ulit na sinasabi yung sinasanla niya ang kaluluwa niya. Saan pa ba? Natural, sa demonyo, sa diablo. Yan. Ito na yung sisimulan mong buhay, guys, no? New cycle na klaro ng isipan mo, ikaw nang may control o may hawak ng isip mo, ikaw na nagdidirekta ng buhay mo, no? May direksyon ka na, klaro na yung isipan mo, wala nang maging hari pa sa buhay mo, sa isipan mo, na wala nang makapangontrol sa isip mo, sa buhay mo na iba, kundi ikaw lang, no? At pag-umpisa ka na malaya, may freedom, na itong mga gusto mangontrol sa'yo, like mga monitoring spirit, ay magsialisan na magsilayuan sa'yo kasi you are protected by the blood of Jesus Christ. Pero you need to, yung sabi ko kanina, continuously, yung embrace mo na yung God, si Jesus Christ sa buhay mo. And keep believing on God and in Jesus Christ. Kasi there are temptations too. Ako nga, tinatempt nga ako dito na magalit sa God at kay Jesus Christ eh. Ginagamit nila yung mga situation sa buhay ko na alam yung nangyari sa buhay ko dahil sa mga atake ng mga mambabarang, magkukulam din ng mga alagad ng dilim, ng mga devil, at madami din talagang nasira sila. So, ginagamit na lang yun para magalit ako sa God at kay Jesus Christ. Pagka ganoon, mag-pray ka lang. No? Huwag kang magpadala sa manipulations na lang. No? Pwedeng mga magkukulam yung mag-tempt sa'yo, mga elementals, yan, mga alagad ng dilim yan, mga taga-Gartha, mayroon pa nga taga-Atlantis eh. Mayroon mga fallen angel. Yan, nagkakaisa yan sila, guys. Ang tawag sa kanila ay evil forces. Silayuan na yan. Kasi hindi ka na nila ma-control. Hindi ka na nila overpower, lalo ng mind mo. And you will be respected na. Yun ang umpisan mong cycle. You will be respected spiritually. Maaaring may mga tao nang magrespeto sa iyo dahil sa kaalaman mo sa katotohanan, kaalaman mo about sa spiritual or truth from God. Yan. Dahil pwedeng mag-share ka na din ng truth from God, mag-share ka na ng words of God about Jesus, how Jesus protect you and transform your life. And many people will respect you. Na may authority ka na pati, spiritually.
Yan. Because you are covered by the blood of Jesus Christ. You are protected. Now, so see, kung hindi ako protektado ng God, matagal na akong patay. Tagal na akong patay. Dami-dami ba naman Hindi lang mga witches. Witches pala, libo-libo na sila nagre-ritual sa akin. O wizard war, ako naman tawag sa kanila. Maliban pa yung mga fallen angels. Di ba? That's how powerful God is. No one could defeat God. No one could defeat Jesus Christ. Kasi magkaiba yung Jesus Christ at God. But they are united. They are, kasama yung Holy Spirit. They are one. They are united as one. Hindi sila separate. They are united. They're not only team. They are united as one. Parang napaka-strong ng foundation. Ganon. Yung Holy Spirit pa lang kasi si Goddess Barbelo, yan yung Holy Spirit. Based sa mga nalaman ko, and if i-research ninyo sa Google, may mga explanation. Kaya na ni Goddess Barbelo mag-ano ng Holy Spirit. Yan ang tinatawag ng Holy Spirit. Actually, sa Gnostic. Gnosticism yan si Goddess Barbelo. Pero yan ang spiritual mother ni Jesus Christ. Yun na yung Holy Spirit. No? Yan na yung tinatawag ng Holy Spirit. Kaya nga niyang gumawa ng ganun siya ka-powerful Kaya niyang gumawa ng multiverse na may heaven and hell. Multiverse, hindi lang universe, kundi multiverse. Ganun siya ka-powerful. Yung Holy Spirit. Yung God pa kaya? Si Jesus Christ pa kaya? O, diba? Diba? So, yung mga fallen angels na yan, yung mga nilalang dito sa mundong to, kinreate lang naman yan sila ng God. Creation lang yan sila. Lahat nandito sa mundo, creation lang. Yan ang unang kinreate ng God yung si Barbelo sa alongside God. Yan ang kasama niya. Yan ang una niyang kinreate or kasama niya. Yan ang first na alongside God. Kinreate ng God. Ang Holy Spirit. Or meron din na sabi na kusang kumano lang yung alam ko yun yung kinrate din siya ng God or kusang lumawas lang. Yun din ang iba ko na yun, kinrate din ng God yung Holy Spirit. Kinrate din pala yun ng God. Kinrate daw yan. Holy Spirit. Yan ang first na kasama ng God bago pa niya create yung iba. Ibang beings.
Kaya nga, di ba, pagka kung sino man ang blasphemous sa Holy Spirit ay hindi na mapapatawad. Unforgivable sin yan. Kasi, yun nga. So, more information sa mga mangyayari sa buhay mo. So, there's equal give and take. Pwede yung maging generous o mag-share ka ng pera or food. Maging generous ka towards someone or sa mga kung madami kang pera o food o basta may, or else pwedeng maging generous ka sa time, effort, kung alin man dyan towards someone, towards your person, kasi you are covered by the blood of Jesus. Pwede nga din kayo na umiling na cover kayo ng blood ni Jesus Christ kayo on your own, naprotektahan kayo yan ng blood ni Jesus Christ. Pero kung mangkukulam kayo, hindi talaga, kasi alagad na kayo ng dilim Sa mangkukulam lang yung sabi ko hindi ka i-cover ng blood ni Jesus Christ, hindi ka protektahan ng Diyos. Kasi alagad na kayo ng dilim. Kayo ay demonyo na kung tawagin. At ang sanla na nabinta ng kaluluwa sa devil. Kaya lalo sila nag-retaliate. Kaya sabi ko lang totoo. So, let's see kung ano yung mambabarang, mangkukulam, same lang yan. Demonyo na ang tawag dyan Ano yung next na mangyari pa sa buhay mo? Upright kaya to. Parang in reverse na siya kanina. Pero nulit ko pa para sure. Kunti lang kasi yung parang pagkaganyan So, in reverse nga. Hindi ka na matetenga, hindi ka na mag-aantay. Kung ano man yung inaantay mo, bago ka kumilos, kasi pinajuggling ka, kaya natingga ka, nagantay ka, bago ka mag-take na action, kasi narangan ka, pinigilan ka, gano'n. Yan, hindi ka na mag-antay, hindi ka na mag-juggling, hindi ka na matingga. So, ma-pursue mo na yung mga goals mo. So, ano pa? What's with the Six of Pentacles here? Hindi ka na makontrol, hindi ka na mapigilan ng mga nag-try na kontrolin ka o pigilan ka na makapag-invest, na pwedeng tumulong or mag-invest ng time, effort, or money, or any invest towards someone or towards people na hindi ka na mapigilan, wala nang makapangharang, wala nang makapangontrol sa'yo na makapag-invest towards yung makipagbati ka, pwede din kasi may 5 of Wands dito. Towards your person, kasi ito yung paraan nila para makontrol ka. Pinakloud din nila ang judgment mo, isip mo, para mapigilan ka, para makapang-dominate at superior sila sa iyo, na makontrol ka nila, mapigilan ka nila. So, ganun ang ginawa nila. So, yan, kaya in-explain ko yan para aware kayo. Ayun, nasa inyo na yun kung maniwala kayo, hindi. No? Basta sinasabi ko dyan, kung ano yung totoo. Para magkaroon kayo ng awareness kung paano kayo kinokontrol, kung ano yung mga tactics nila para makontrol ang isang tao, ang kanilang biktima.
Makaramdam ka ng fear, takot, no? Intimidation, fear, or fear to do what you want. Takot ka, kung nakaramdam ka nervyos, tension, kasi yan sa paraan nila. Pa-clouded din nila yung isipan mo, takutin ka nila, ganon, pananakot, intimidation, manipulation, yun yung ginagawa nila para makontrol yung isang tao. So, what will happen next sa'yo? You will be willing and passionate, full of fire to take action and continuously pag-grow ang kung ano mang gagawin mo na umpisaan mong gagawin yan na kasi wala nang makapangontrol sa'yo, wala nang makapamigil hindi na ma-unite sa'yo ang mga ginagawa nila continuously, di ba? So, yan, you could able to take action sa mga goals mo, kung ano man yung gusto mangyari sa buhay mo, kung ito yung pangarap mong buhay, your wish fulfillment, then maumpisahan mo na yan na mas may isa katuparan na mangyari na sa buhay mo. Kasi hindi ka na mag-pull back, hindi ka na mapajuggling. Yan. So, ayan. Ito na lamang for collective